Isang mayabang na babaeng opisyal ngang hukbong Amerikano ang namungkahingang isang mapanganib na pustahan na yuyura sa pagkataong ang isang sundalong Pilipino bilang kapalit ng isang gabi kasama siya. Kung matatalong ngang sundalo ang kanyang nobyo, na kinikilalang pinakamalakas sa kanilang unit sa isang laban ng wrestling, magkakaroon sila ng isang mainit na gabi. Ngunit kung siya ay matalo, kailangan niyang sumunod sa bawat utos ng babae na parang isang aso. Isa itong mapanirang kondisyon. Higit pa sa isang simpleng pustahan, ito ay isang deklarasyon ng giyera, isang marumi at mapanuksong pagnanasa na ganap na angkinin at kontrolin ang kalaban. Sa gitna ng malalim na luntiang gubat ng Pilipinas sa kasagsagan ng tag-init, ang amoy ng lupa at pawis, kasama ang matinding tensyon, ay bumabalot sa himpapawid ng Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Dito nagaganap ang isang joint military exercise sa pagitan ng Philippine Army Special Forces Regiment at ng US Army Green Berets. Magkaiba man ang kanilang wika at kultura, ang kanilang matitipunong pangangatawan, matatalas na tingin, at ang pagiging pinakamahuhusay sa kanilang larangan ang nagbubuklod sa kanila na parang kumukulong langis sa isang kawali. Habang tumitindi ang paksasanay, umusbong sa pagitan ng sundalo ng dalawang bansa ang banayat na kompetisyon at matibay na samahan. Ngunit ang payapang ugnayang ito ay biglang nawasak ng kapangyarihan at kayabangan. Si Captain Eva Harrison, isang babaeng opisyal na namumuno sa operasyon ng Amerikano, ay isang babaeng may angking ganda na katumbas ng kanyang matinding pagpapahalaga sa sarili at uhaw sa tagumpay. Sa buong pagsasanay, ipinakita niya ang isang bahagyang mapanlit na salubin sa mga sundalong Pilipino. Partikular na napupunta ang kanyang tingin sa isang tahimik na sundalong Pilipino na bihirang magsalita at nakatuon lamang sa kanyang tungkulin. Ang tahimik ngunit matata na tingin nito at ang autoridad na namumula sa kanyang matipunong katawan ay tila humahamon sa kanyang ego. Sa wakas, sa isang maliit na pagkakamali sa kasagsagan ng paksasanay sa counterterrorism, sumabog ang kanyang kayabangan. Pinarinig niya sa lahat ang isang malakas at sarkastikong komento. Hoy, sundalong Special Forces ng Pilipinas. Yung galaw mo kanina, parang laro lang ng bata sa kanto. Nakakadismaya. Ipinakita mo pa yan sa harap namin. Sa kanyang pang-udo, nagtawanan angga kasamahan niyang Amerikano. Tumigas angga mo hangang sundalong Pilipino. May ilan na napakuyong nga mao sa pagkapahiya, ngunit bilang nga sundalo, hindi nila maaring ipakita ang kanilang emosyon. Sa gitna ng katahimikan, ang sundalong kanyang tinukoy, si Sargento Marco Reyes, ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Hindi na tinag ang kanyang nga mata. Sa katunayan, ang katahimikan nito ang lalong nagpagalit kay Eva. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Kung makatingin ka, parang puno kang reklamo. Sige, kung talagang nayayamot ka, bibigyan kita ng pagkakataong patunayan ang iyong galing. Itinuro ni Eva gamit ang kanyang nguso ang isang dambuhalang sundalong Amerikano na walang pang-itaas na damit at sumusuntok sa isang punching bag sa isang sulok ng training ground. Siya ang kanyang nobyo, si Sergeant Bull Johnson, na walang katapat sa wrestling at combat sports sa kanilang unit para sa karaniwang Pilipino. Ang kanyang braso na sinlaking ang hita at ang kanyang likot na parang pader ay sapat na para manghina ang loop. Iyon ang nobyo ko, si Bull. Ang wrestling champion ng unit namin, kung matatalo mo si Bull sa wrestling. Huminto siya sandali, dinilaan ang kanyang mapupulang labi, at ngumiti ng mapanuksong ngunit puno ang pang-insulto kay Marco. Ibibigay ko sa iyo ang isang gabi ko. Isang napakainit at hindi mo malilimutang gabi. Sa isang iglap, tila nagyelo ang hangin sa training ground. Nagsipulan at nagiyawan ang mga sundalong Amerikano habang namula sa gulat at galit ang ngamuhangang mapilipino. Ito ay isang hayagang pang-iinsulto na ginagawang laruan ang isang sundalo isang tao, ngunit malamig na nakpatuloy sa pagsasalita si Eva. Pero kapag natalo ka, magiging aso kita hanggang matapos ang pagsasanay na ito. Kung sabihin kong sasagot kang Kung sabihin kong tahol, tatahol ka. Dapat mong sundin ang lahat ng utos ko. Ano? Susubukan mo ba? Kung may pakalalaki ka, hindi mo ito tatanggihan. Parasam nga sundalong Amerikano, talo na si Marco. Tinukso nila siya. Sa kanilang mata, si Marco ay isang hamak na taga-silangan na nagmamayabang lamang sa lakas at walang laban sa malahalimaw na pangangatawan ni Bull. Tumigil din si Bull sa pagsuntok sa punching bag at tumingin sa kanilang direksyon na may ngiting kumpiyansa. Ang hindi nila alam, ang taong kanilang hinahamon ay isang pangunahing miyembro ng
pinakamahuhusay na Counter-Terrorism Special Mission Unit ng Pilipinas. At si Sargento Marco Reyes, na may taas na halos 6'2" at katawang binubuongang purong kalamnan, ay isang dating kinikilalang wrestling champion na nagwagi sa palarong pambansa. Isang injury ang napatigil sa kanyang karera bilang atleta at naktula sa kanya na pumasok sa militar, ngunit ang kanyang katawan ay naalala pa rin ang libu-libong pagikot at pagagis na hinubo ng kanyang karanasan. Dahan-dahang lumakas si Marco palapit kay Eva. Walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha. Tinitigan niya si Eva ng diretso sa mata at sinabi sa isang mababang ngunit matatak na boses na nagpatahimik sa lahat ng ingay sa paligid. Sige po, ma'am. Tinatanggap ko ang pustahan. Ang balita tungkol sa pagtanggap ni Marco sa pustahan ay kumalat na parang apoy sa kampo na dalawang bansa. Nakagulo ang nga Pilipino. Puno ng galit at paalala ang kanilang nga tinik. Nasisiraan ka na ba, Marco? Dahil lang wala sa katinuan ang babaeng yon? Sasakyan mo pa. Hindi mo ba nakita ang katawan ni Bull? Hindi yon tao. Oso yon oso. Baka hindi na mapulot ang nga buto mo. Inalo ang kanyang pinakamalapit na kaibigan, si Sargento Miguel, ang kanyang balikat. Ngunit tahimik lamang na inayos ni Marco ang sintas ng kanyang combat boots. Ang kanyang kahinahunan ang lalong napabalisa sa mga nakapaligid sa kanya. Ang ilang nakatatandang sundalo na nakakaalam niyang kanyang nakaraan ay nanatiling tahimik. Ngunit bakas din sa kanilang nga mata ang pag-alala, ang kalaban ay hindi basta-basta. Kilala siya bilang pinakamalakas sa buong hukbong Amerikano, taglay ang parehong lakas at teknik. Kahit na dating wrestler si Marco, ilang taon na siyang walang practice at nakatuon lamang sa military training. Hindi tiyak kung may papakita pa niya ang dati niyang galing. Samantala, parang piyesta ang kapaligiran sa kampo ng Amerikano. Para sa kanila, ang pustahan ay isang larong tapos na at isang magandang pagkakataon para ipahiya ang mayayabang na sundalo mula sa silangan. Si Bull Johnson ay bahagyang naginat habang tinatanggap ang hiyawan ng kanyang nga kasama. Para siyang isang madaragit na handa ng sakmalin, ang kanyang biktima kalmado at puno ng kumpiyansa. Hey Bull, huwag mong balin ang buto ng maliit na brown brother na yan. Baka makaproblema pa tayo. Huwag kang maalala. Bibigyan ko lang siyang kaunting lasa at patutulugin. Inikot ni Bull ang kanyang malaking lik na lumikang nga laguto. Sa kanyang nga mata, si Marco ay isang laruan lamang. Si Captain Eva Harrison ay kontentong pinanut ang kanyang nobyo, naghahanda na para magbukas ng champagne sa inaasahan niyang tagumpay. Inilarawan niya sa kanyang isipan kung paano luluhod si Marco sa kanyang paanan na may ekspresyon kahihiyan at isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Para sa kanya, hindi ito isang simpleng laro. Ito ay isang ritual para durugin ang mapamataas na tingin ni Marco na kumakalaban sa kanya sa buong pagsasanay at para itata sa buong hukbong Pilipino ang kapangyarihan ng mga Amerikano. Pagsapit ng takip silim, isa-isang sinindihan ang nga ilaw sa training ground. Sa gitna nito, naglatak ng isang pansamantalang wrestling mat. Tila nakasundo, halos lahat ng sundalo mula sa dalawang bansa ay pumalibot sa mat. Hindi na ito isang personal laban. Ito ay naging laban para sa karangalan ng kanilang unit at ng kanilang bansa. Ang mabigat na katahimikan at ang sabik na bulungan ay naghalo sa hangin, lumilihang ang kakaibang tensyon. Ang sundalong Pilipino ay naktipon sa isang sulo na may mabibigat na mukha. Lubos nilang inaasam ang tagumpay ni Marco, ngunit ang napakalaking agwat sa laking ang katawan ay nagpapahirap na umasa. Ang ilan ay tumalikot, hindi kayang panoorin. Ang direktang superior ni Marco, si Teniente Cruz, ay lumapit sa kanya at nagsalita sa mababang boses. Sargento Reyes, ito ay isang utos. Okay lang matalo, huwag kang magpapasugat. Hindi ito simpleng pustahan. Hindi mo ba nakikita ang kanilang intensyon? Walang mabuting idudulot ang pagiging emosyonal. Gawin mo ang lahat, pero ingatan mo ang iyong sarili. Maliwanag? Tahimik na tumango si Marco bilang pagalang. Sa kanyang puso, may nag-aalap na higit pa sa pagkapanalo o pagkatalo. Hindi ito personal na galit o ego. Ito ay ang responsibilidad sa kanyang makasamahan na nagtitiwala sa kanya at sa kanyang bayan na ininsulto dahil sa kanya. Umakyat sa mat si Marco na walang pang-itaas na damit. Ang kanyang katawan, na hinubo ng mahabang taon sa serbisyo militar, ay parang isang inukit na estatwa. Bawat hibla ang kanyang kalamnan ay malinaw na nakikita, at sa kanyang likod ay may mga paklat mula sa hindi mabilang na pagsasanay. Ngunit ang kanyang kalaban na si Bull ay parang isang bundok. Ang kanyang makapal na dibdib at mga braso at binti na parang troso ay tila hindi pangkaraniwang tao.
Nagtapat silang dalawa sa gitna ngang. Ipinaliwanag ang referee, isang opisyal na Amerikano, ang nga simpleng patakaran, ngunit hindi ito pinakingang ang dalawa. Tinititigan lamang nila ang isa't isa, na parabang naglalaban na ang kanilang nga mata. Sa mga mata ni Bull, mayroong isang mabangis na pangungutya. Sa mga mata ni Marco, isang katahimikan na hindi masukat ang lalim. Si Eva ay nakahalukip-kip na nanunot sa harap ng mat. Ang kanyang labi ay may ngiti pa rin ng kumpiyansa. Inaasahan na niya ang isang pani na pagdurog at sa dulo nito, ang kaawa-awang imahe ng isang lalaking susuko sa kanya. Handa na, labang! Sa sigaw ng referee, marahas na nagbanggaan ang dalawang lalaki. Kasabay ngang hudyat, sumugot si Bull na parang isang mabangis na hayop. Ang kanyang kilos ay eksplosibo, hindi ka panipaniwala para sa kanyang dambuhalang katawan. Tila hindi niya kailangan ng anumang paunang pag-aral, plano niyang durugin si Marco gamit ang purong lakas. Umiwas si Marco sa direktang salpukan, mabilis na gumilit. Ang mabigat na katawan ni Bull ay sumalpo sa hangin at bumaksa sa mat, na lumihang ang isang malakas na tuno na bahagyang napayani sa sahig. Isang buntong hininga ng panghihinayang ang narinig mula sa panig ng mga Amerikano. Nanatili si Marco sa mababang postura, umikot sa paligid ni Bull, para siyang isang matador na kalmadong humaharap sa isang galit na toro. Maingat at mahinahon, nadama niya ng direkta ang lakas ng kalaban. Tumayo si Bull at muling sumugot. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Marco. Nakbanggaan ang kanilang nga balikat. Isang malutong na tunong ng buto at kalamnan ang umaling-awngaw sa buong training ground. Hindi kinaya ni Marco ang impact na paatras ng dalawang hakbang. Isang matinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang balikat. Para siyang bumangga sa isang pada. Ngumisi si Bull at muling nakpakawalang ang pressure. Walang tigil siyang sumubok ng mga tackle, hindi binibigyan si Marco ng pakakataong mag-isip. Napilitan si Marco na dumapensa. Ang lakas ni Bull ay hindi ka panipaniwala. Kapak na hawakan niya, para kang madudurok. Lalong dumilim ang ngamuhanga nga sundalong Pilipino. Sa kanilang paningin, si Marco ay lubusang dehado. Napalunok si Sargento Miguel, paano niya matatagalan ang ganoong kalakas ng puwersa? Samantala, si Eva ay kalmadong nanonod. Sa kanyang mga mata, si Marco ay isang daganan na corner. Tapusin mo na yan, Bull. Baliin mo ang abraso at binti niya. Sa sigaw ni Eva, lalong naging agresibo si Bull. Umungaw siya at niyakap ng mahigpit ang itaas na katawan ni Marco, isang malakas na bear hug. Bahagyang umanga ang katawan ni Marco sa ere. Halos hindi siya makahinga sa tindingang pressure na parang dudurok sa kanyang matadiang. Napangiwi si Marco sa sakit, ngunit hindi siya sumiga. Sa halip, lalo siyang dumikit sa katawan ni Bull, ginagamit ang kanyang bigat. Isang pagtatangke na gamitin ang lakas ni Bull laban dito para sirain ang kanyang balanse. Ngunit ang ibabang katawan ni Bull ay matata na parang isang punong nakaugat sa lupa. Isang mahinang ungol ang kumawala sa bibig ni Marco. Nadilim ang kanyang paningin at tila naubos ang lahat ng hangin sa kanyang baga. Dito na ba magtatapos? Ang mamuhang ang kanyang magkasamahan at ang mapanuksong ngiti ni Eva ay dumaan sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan na parang kidlat, ang ngaarong kanyang kabataan na nakpapawis sa wrestling mat, ang hindi mabilang napakatalo dahil sa lakas ng kalaban, at ang boses ng kanyang coach na nakpabangon sa kanya. Kung hindi kaya sa lakas, daanin sa teknika. Habang mas malakas ang kalaban, mas malaki ang pagkakataon na gamitin ang lakas na iyon laban sa kanya. Gamit ang kanyang huling lakas, ipinulupot ni Marco ang kanyang braso sa lik ni Bull. Pagkatapos, isinukso niya ang kanyang binti sa pagitan ng binti ni Bull. Hindi para buhatin at ihagis si Bull, kundi para akyatin ang katawan nito sa isang kakaibang kilos. Nagulat si Bull sa hindi inaasahang ganti ni Marco. Sa isang iglap, ginamit ni Marco ang buong bigat ng kanyang katawan para bumaksa patalikod, sinisira ang balanse ni Bull. Blag! Dalawang dambuhalang katawan ang makapulupot na bumaksa sa mat. Si Marco ang unang bumaksa sa kanyang likod, ngunit hanggang sa huling sandali, hindi niya binitawan ang lik ni Bull. Sa katunayan, lalo niya itong hinigpitan. Nasa itaas si Bull at akala niya ipanalo na. Sinubukan niyang ipako ang mga balikat ni Marco sa mat. Ngunit ang binti ni Marco ay pumulupot na parang ahas sa baywang ni Bull at nagsimulang humikpit. Sa isang iglap, nabago ang sitwasyon. Nasa ilalim si Marco, ngunit siya na ngayon ang may kontrol. Tumahimik ang hiyawan ng mga Amerikano. Nakita na rin nila na hindi,
Maganda ang takbo ngang sitwasyon. Halata ang pakalito sa mukha ni Bull. Pilit niyang inaalis ang ngabinti ni Marco, ngunit parang bakal itong nakapulupot. Habang tumatagal, lalong humihigpit ang sakal sa kanyang lig. Bull, anong ginagawa mo? Tapusin mo na yan, sigaw ni Eva. Sa unang pagkakataon, nawala ang kahinahunan sa kanyang mukha. Ang mukha ni Bull ay unti-anting namumula dahil sa kakulangan ng oksigen. Umungol siya na parang hayop, ngunit hindi na tinak si Marco. Ang mukha ni Marco ay nakangiwi sa sakit, ngunit ang kanyang mata ay malamig na naniningning. Ito ang tingin ng isang mandaragit bago patayin ang kanyang biktima. Ang ingay na bumabalot sa training ground ay biglang nawala. Lahat ay pigil hiningang nanonood sa labanan ng lakas at teknika. Bago pa man tumunok ang buzzer para sa pagtatapos ng unang round, paulit-ulit na tinapik ni Bull ang mat gamit ang kanyang kamay, ang senyales ng pagsuko. Mas malakas at mas malinaw pa kaysa sa tunog ng buzzer, umaling-awngaw ang pagtapik ni Bull sa mat, tap out. Sa wrestling, ito ay isang malinaw na senyales ng pagsuko. Ang mabigat na katahimikan na bumabalot sa training ground ay biglang nabasag. Ngunit hindi ito hiyawan, kundi isang bulungan ng pakalito at pakabigla. Partikular na ang kampong Amerikano, na tila nagyelo, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang kanilang walang talong kampeon, si Bull, ay sumukos sa isang hindi kilalang sundalong Pilipino sa unang round pa lamang. Binitawan ni Marco ang leg ni Bull at tumayo. Malakas ang kabo ang kanyang dibdib at ang buong katawan niya ay naniningning sa pawis. Masakit pa rin ang kanyang matadiyang kung saan siya niyakap ni Bull, ngunit hindi niya ito ipinakita. Tinitigan niya sandali si Bull na nakahandusay at humihingal sa mat bago tahimik na bumalik sa kanyang sulok. Nang matauhan, nilapitan siya ng sundalong Pilipino. Marco, ayos ka lang? Grabe, ang galing mo talaga. Inabutan siya ng tubig, pinunasan ang pawis, at bawat isa ay nagbigay ng papuri. Tumango lang si Marco. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa kabilang panig ng mat kay Eva, na ang muha ay baluktot sa gulat at galit. Nakagat niya ang kanyang labi at masamang tinitigan si Bull. Ang pagkadismaya sa kanyang talunang nobyo at ang hindi matanggap na kahihiyan dahil sa pakasira ang kanyang plano ay malinaw na nakikita sa kanyang muha. Hoy, tumayo ka. Magpapatalo ka ba sa isang hamak na yan? Bumangon ka at baliin mo ang lik niya. Umaling-awngaw ang kanyang sigaw na puno ng galit, ngunit hirap na bumangon si Bull. Tila mas malaki ang epekto ng pagkatalo sa kanyang isipan kaysa sa pisikal na sakit. Labis ang tiwala niya sa kanyang lakas at ni minsan ay hindi niya naisip na matatalo siya. Ngunit ngayon lang, naramdaman niya ang panganib sa kanyang buhay at kusa siyang sumuko. Ang teknika ni Marco ay nakpawalang bisa sa kanyang lakas at dinurok ang kanyang pagkatao. Ilang sandali pa, tumunog ang hudyat para sa ikalawang round. Sa tulong ng kanyang kasama, nakatayo si Bull at muling pumunta sa gitna ng mat. Ang kayabangan sa kanyang nga mata ay napalitan galit at pagnanasang pumatay. Hindi na niya tinitingnan si Marco bilang isang simpleng kalaban, kundi isang kaaway na yumurak sa kanyang karangalan. Ang takbo ang ikalawang round ay malinaw na iba sa una. Hindi na basta-basta sumugot si Bull. Nagpanatili siyang distansya at maingat na nakobserba. Natutunan niya sa unang round na hindi kayang talunin si Marco sa purong lakas lamang, ngunit ang kanyang isip ay puno ngang paghihiganti at ito ang nakpabagal at nakpadali basahin sa kanyang galaw. Sa kabilang banda, si Marco ay lalong naging mahinahon. Sa unang salpukan, nabasa na niya ang lakas at pattern ng kanyang kalaban. Ang lakas ni Bull ay nakasentro sa kanyang itaas na katawan para sa mga tackle at papapatumba, ngunit kulang siya sa flexibility at ground techniques. Hindi puwersahang sumugot si Marco. Hinintay niyang si Bull ang unang kumilos. Habang nagiging emosyonal ang kalaban, mas maraming butas ang lumilitaw. Matapos ang ilang pagtatantya, hindi na nakatiis si Bull at sumugot ng isang malakidlat na tackle. Mababa at mabilis, ito ang kanyang pinakamahusay na teknik. Ngunit inaasahan na ito ni Marco. Sa sandaling sumugot si Bull, bahagya siyang gumilit at sinunggaban ang leg nito gamit ang kanyang braso. Kasabay nito, inihagis niya ang kanyang katawan pasulong at sumampa sa likod ni Bull. Ginamit niya ang bilis at lakas ng tackle ni Bull laban dito at sa isang iglap ay nakuha niya ang dominanteng posisyon, isang high-level na teknik sa wrestling na tinatawag na sprawling choke. Ang sitwasyon ay mas malala pa kaysa sa unang round. Kasabay ng pagbagsak, walang magawang napasubsob si Bull sa mat.
habang si Marco ay nakapatong sa kanyang likod, ganap na kontrolado ang laban. Napasigaw ang mga Amerikano habang pigil hininga ang mga Pilipino. Namutla ang mukha ni Eva, hindi sinakal ni Marco si Bull. Sa halip, ikinulong niya ang isang braso nito gamit ang kanyang mabinti at ang isa naman ay binaluktot patalikot. Isang matinding sakit ang naramdaman ni Bull sa kanyang balikat. Aar! Isang sigaw ng sakit ang kumawala sa bibig ni Bull. Kapa na huli sa ganitong teknik? Kung hindi ka susuko, siguradong madidislocate ang iyong balikat o mapupunit ang iyong litit. Tahimik ngunit malamig na parang yelo na bumulong si Marco sa tainga ni Bull. Ito ang kabayaran sa painsulto mo sa mga kasama ko at sa bayan ko. Ang kanyang boses ay sapat lang para marinig ni Bull, ngunit ang bigat, gali at babala na dala nito ay parang isang tonelada. Sinubukan pang maktis ni Bull ang ilang segundo, ngunit hindi niya kinaya ang sakit na parang mababali ang kanyang braso at sa huli ay muli siyang nagwalang tapi sa mat. Mabilis na lumapit ang referee at pinigilan si Marco. Simula ng ikalawang round, 30 segundo lamang ang lumipas. Tapos na ang laban. Isang perpektong tagumpay para kay Sargento Marco Reyes. Kasabay ang anunsyong referee, isang malakas na hiyawan ang sumabog mula sa kampo nga Pilipino. Ang lahat ng kanilang pinigilang galit at kahihiyan ay sabay-sabay na lumabas. Nagtabuhan sila papunta sa mat, niyakap si Marco at binuhat. Tahimik na hinayaan ni Marco ang kanyang sarili sa paidiriwang ng kanyang nga kasama, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling malamig. Sa kabilang banda, parang may libing sa kampo nga Amerikano, nasaksihan nila ang pagbagsak ng kanilang bayani. Ang pakabigla, hindi paniniwala, at isang hindi may paliwanag na pakiramdam ngang pagkatalo ay bumalot sa kanila. Inalalayan ng trainer si Bull na umalis sa mat, nakayuko at hindi man lang makatingin kay Marco. Ang pinakamatinding naapektuhan ay si Eva. Namumutla, tulala siyang nakatingin kay Marco na nakatayo sa mat. Ang sundalong Pilipino na kanyang hinama at binalewala ay tila laruan lang na dinurog ang kanyang nobyo, ang pinakamalakas sa kanilang unit at sa isang pustahan na siya mismo ang nagmungkahi. Ang kanyang kayabangan at pagpapahalaga sa sarili ay ganap na nawasak. Ang natira na lang ay ang kahihiyan at ang nakakatakot na katotohanan na kailangan niyang panagutan ang kanyang binitawang salita. Ibibigay ko sa iyo ang isang gabi ko. Naramdaman niya ang sakit ng kanyang magasalita na bumabalik sa kanya na parang isang bumerang na tumutusok sa kanyang puso. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang mga Amerikano ay tumitingin ng may awa, habang ang mga Pilipino ay may halong panunuya at kasiyahan. Hindi niya kinaya ang ngatingin. Gusto niyang tumakbo, ngunit hindi siya pinayagan nga kanyang pride bilang isang opisyal. Pinilit niyang patatagin ang kanyang nanginginig na mga binti at dahan-dahang lumapit kay Marco. Nang ibaba si Marco mula sa pagkakabuhat, isinuot niya muli ang kanyang damit na basa ng pawis. Walang imik, tinitigan niya si Eva na papalapit. Huminto siya ilang hakbang mula kay Marco. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pakbati, paumanhin, paliwanag walang salitang angkop sa sitwasyon. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, nagsalita siya. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Talo ako. Inamin niya ang kanyang pakatalo, ngunit sa kanyang nga salita, mayroon pa ring bakas ng galit at pakadismaya. Hindi sumagot si Marco. Hinintay lamang niya ang susunod niyang sasabihin. Tutuparin ko ang pangako ko. Halos pabulong niyang sabi. Sa pilitan niyang inilagay sa kamay ni Marco ang susing kanyang kwarto sa barak sa tumakbong paalis. Ang kanyang likod ay tila mas maliit at kawa-awa kaysa dati. Hawa ang malamig na susi. Matagal na tinitigan ni Marco ang direksyon kung saan nawala si Eva. Nasipulan ang kanyang mga kasama at tinapi siya sa balikat. Marco, jackpot ka ngayong gabi. Tingnan natin kung anong itsura ngang mayabang na opisyal na yon. Bigyan mo ng leksyon. Hindi tumugon si Marco sa mga biro ngang kanyang nga kasama. Komplikado ang kanyang nararamdaman. Hindi niya may tatanggi na mayroong kasiyahan, ngunit may isang mas malaking bagay na bumabagabag sa kanya. Hindi ito ang uri ng tagumpay na gusto niya. Nais lamang niyang ibalik ang karangalan niya at ng kanyang kasamahan. Ngunit ang sitwasyon ay napunta sa isang direksyon na hindi niya inaasahan. Ang susing hawak niya ay parang isang bolang apoy sa kanyang palat. Nang gabing iyon, gulong-gulo ang isip ni Marco. Pupunta ba siya sa kwarto ni Eva? Ito ang pustahan. May karapatan siyang singilin ang kabayaran sa kayabangan nito. Mayroon ding inaasahan ang kanyang kasama. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isipan, nagdududa siya kung ito ba ang tamang gawin.
Ang pagganti ng insulto sa insulto, hindi ba't ginagawa ka lang nitong kapantay ng taong iyon? Bago siya maging isang sundalo, gusto niyang protektahan ang kanyang dignidad bilang isang tao. Hating gabi na, nang ang lahat ng ingay sa kampo ay natulog na, tumayo si Marco. Tinitigan niya ang susing hawak niya. Pagkatapos ng ilang sandali, tila nakapagdesisyon na siya. Binuksan niya ang pintong kanyang barracks at lumakat sa kadiliman. Ang kanyang mga pa ay hindi patungo sa kwarto ni Eva. Ang tinungo ni Marco ay hindi ang tulugan ni Eva. Natungo siya sa infirmary ng punga Amerikano. Sa dulo ng madilim na pasilyo, isang maliit na ilaw at mahinang ungol ang narinig mula sa isang silid. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok. Nakahiga si Bull sa kama, walang pangitaas na damit habang ginagamot ng isang medik ang kanyang balikat. Malaki ang pamamaga nito dahil sa ginawa ni Marco. Nang maramdaman ang presensya ni Marco, lumingon si Bull at tumigas ang kanyang mukha. Muling lumitaw sa kanyang mata ang kahihiyan at galit. Anong ginagawa mo rito? Para ipagyabang ang pagiging panalo mo? Para paktawanan ang talunan? Malamig at masama ang boses ni Bull. Walang imik na lumapit si Marco, kinuha ang ice pack mula sa medi at maingat na inilagay sa balikat ni Bull. Ang kanyang ngagalaw ay malumanay at sanay. Bilang isang wrestler noon, hindi mabilang na beses niyang ginamot ang manasugatang kasamahan. Nagulat si Bull sa hindi inaasahang kilos ni Marco at sinubukang umiwas. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako? Huwag kang gumala. Baka lalong lumala. Sa mababang ngunit matata na boses ni Marco, hindi na nakakilos si Bull. Tahimik na ipinapatuloy ni Marco ang paglalagay ng yelo. Isang awkward na katahimikan ang bumalot sa silid. Maya-maya, si Marco ang unang nasalita. Pasensya na. Medyo napasobra. Yata ako. Lalong naguluhan si Bull sa pahingi ng tawad ni Marco. Ang taong walang awang tumalo sa kanya ay humihingi ngayon ng paumanhin at personal pa siyang ginagamot. Hindi niya maintindihan ang intensyon ni Marco at nanatiling mapakbantay. Huwag mong isipin na dahil dito, kikilalanin na kita. Hindi ako naparito para kilalanin mo. Sundalo ako at sundalo ka rin. Ang injury sa pagsasanay ay dapat iwasan, lalo na sa isang joint exercise. Anuman ang dahilan, hindi tama na malubhang masugatan ang isang sundalo ng kaalyadong bansa dahil sa personal kong emosyon. Ito ay pagiging tawat bilang isang sundalo sa kapwa sundalo. Walang bahit ng pakukunwari sa mga salita ni Marco. Taos puso niyang pinagsisisihan ang kanyang ginawa, hindi na nakapagsalita si Bull. Hindi niya maintindihan ang pagkatao ni Marco. Tinanggap niya ang pustahan ng babaeng na insulto sa kanya, tinalo siya ng walang awa, at ngayon ay nagsasalita tungkol sa tungkulin ng isang sundalo. Samantala, sa kanyang kwarto, si Eva na nainip na naghihintay kay Marco ay lalong nagkaramdam ng matinding pakadismaya habang lumilipas ang oras. Hindi siya dumating. Sa simula, inakala niyang sinasadya ni Marco na magpatagal para inisin siya. Ngunit nang lumampas na ang hating gabi at wala pa ring senyales, ibang isipan ang pumasok sa kanyang ulo. Hindi kaya hindi siya pumunta dahil hindi niya siya kinikilala bilang isang babae, na ang isang gabing inalok bilang premyo ay walang halaga sa kanya. Ang isiping ito ay naadulot sa kanya ang isang kahihiyan na mas malalim pa kaysa sa pagkatalo. Lubusan siyang binaliwala nito. Ang kanyang ganda, posisyon, at pagpapahalaga sa sarili lahat ay itinuring na walang kwenta. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Eva ang ganap na kawalan ng kapangyarihan. Napapos siya sa kama at tinakpan ang kanyang mukha. Wala na ang mayabang na babaeng opisyal. Isang nasaktang babae na lamang ang natira. Kinabukasan, nang muling makita ang tatlo sa training ground, ibang-iba na ang hangin sa pagitan nila. Si Marco ay tahimik pa ring nakatuon sa kanyang pagsasanay. Si Bull ay tinitignan lamang si Marco mula sa malayo na may komplikadong ekspresyon hindi lumalapit. At si Eva na may pagod na mukha na tila hindi nakatulog, ay paikot-ikot malapit kay Marco. Gusto niya itong kausapin. Ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Nang hapong iyon, nagsimula ang mountain navigation training. Ang special forces ng dalawang bansa ay bumuangang makahalong koponan para marating ang isang itinalagang lokasyon. Nakataon na makakasama sa isang team si Marco, Eva at Bull. Isang awkward na pagsasama ang nagsimula. Habang umaayat sa isang matarik na daan sa bundok, nadulas si Eva at sumigaw habang gumugulong pababa sa dalisdis. Sa sandaling iyon, ang nasa likod niyang si Marco ay mabilis na tumalon at hinawakan ang kanyang braso. Kapitan, hinila siya pataas ng matitigas na braso ni Marco.
Napahinga siya ng maluwag at napayakap sa dibdib ni Marco. Ang amoy ng pawis at lupa at ang matipuno at lalaking amoy ay tumama sa kanyang ilong. Hindi niya napigilang mamula. Nang matawhan ang akmang aalis, nagsalita si Marco sa mababang boses. Mag-ingat po kayo. Sa mga lugar na tulad nito, isang saglit na pagwawalang bahala ay maaring magdulot ng malaking aksidente. Ang kanyang boses ay seryoso pa rin, ngunit may bahid ng pag-alala. Hindi na nakapagsalita si Eva at tumango na lamang. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na sa unang pagkakataon, tinitignan siya ni Marco hindi bilang isang babae, kundi bilang isang kasamahan sa serbisyo isang taong dapat protektahan. At sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi niya ito ikinainis. Nang patuloy ang pagsasanay. Matapos siyang iligtas ni Marco, kitang-kita ang pagbabago sa kilos ni Eva, hindi na niya ito binabaliwala o hinahamon. Sa halip, pinakmamasdan niya ng mabuti ang bawat kilos nito. Palagi siyang nasa likuran ng team, tinitiya ang kaligtasan ng lahat, nauna sa paggawa ng daan sa mga pinakamapanganib na bahagi, at tahimik na ininspeksyon ang gamit ng kanyang kasama sa oras ng pahinga. Mas muha pa siyang leader kaysa sa kanya na opisyal na leader. Ang kanyang lakas ay hindi lamang nakmumula sa pisikal na kakayahan. Ito ay tunay na lakas na nakmumula sa karanasan, kasanayan, at isang malalim na responsibilidad para sa kanyang mga kasamahan. Napatanto ni Eva kung gaano siya naging hangal. Hinusgahan niya ang mga tao batay sa ranggo, pinakmulan at panlabas na anyo. Lalo na ang katahimikan ni Marco na inakala niyang kahinaan o pagiging negatibo. Ngunit hindi lang siya nagsasalita ng hindi kailangan. Mas naunawaan niya ang sitwasyon kaysa kaninuman at tahimik na ginagampanan ang kanyang papel. Naramdaman niya ang kahihiyan. Sa gitna ng pagsasanay, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis na tumaas ang tubig sa sapa at naligaw ang team, nanganganib na matrap. Pati ang kanilang garadyo ay nabasa at nawalan ng komunikasyon sa bus. Nag-umpisa ng mag-alala ang miyembro. Sa sandaling iyon, humakbang si Marco. Ako na ang titingin ng daan. Maghintay kayo rito. Mapanganib. Hindi mo kaya mag-isa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nawala na ang galit sa boses ni Bull. Kinikilala na niya si Marco, hindi bilang isang karibal, kundi bilang isang kasamahan. Bahagyang ngumiti si Marco kay Bull. Huwag kayong mag-alala. Sanay ako sa ganitong sitwasyon. Kinuha niya ang isang lubid mula sa kanyang bag, itinali sa kanyang katawan, at tumalon na parang isang pantera patungo sa kabilang panig ng rumaragasang sapa. Ang kanyang magagalaw ay maliksi at tiyak. Lahat ay pigil hiningang pinanot siya. Napakapit si Eva sa kanyang makamay, malakas ang kabok ng kanyang dibdib, hindi lamang ito pag-aalala. Isang matinding paghanga ang naramdaman niya sa lalaking hindi natatakot sa panganib para sa kapakanan kanyang team. Maya-maya, bumalik si Marco matapos makahanap ng litas na daan. Dahil sa kanya, litas na nakaalis ang team sa mapanganib na lugar at nakahanap ng isang pansamantalang masisilungan. Sa loob ng isang kuweba, nagpaninga sila ng apoy para painitin ang kanilang nga basang katawan. Sa gitna ng awkward na katahimikan, si Eva ang unang lumapit kay Marco. Salamat. Dahil sa iyo, ligtas kaming lahat. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Seryosong sagot ni Marco habang pinapatuyo ang kanyang basang uniforme. Hindi na nakatiis si Eva at umupo nang malapit sa kanya. Bakit hindi ka pumunta noong gabing iyon? Sa wakas, tinanong niya ang katanungang matagal na niyang iniisip. Tinitigan ni Marco ang naalap na apoy at hindi agad nakasagot. Hindi alam ni Eva kung ang kanyang katahimikan ay pag-amin o pagtanggi, at lalo siyang kinabahan. Totupong gusto kong talunin kayo, Kapitan, ngunit hindi sa ganoong paraan. Ganoong paraan? Ako ang nagalaong pustahan, at natural lang na bayaran ang pagkatalo. Hindi ba? Naniniwala po ako na ang karangalan ng isang sundalo ay ipinaglalaban sa larangan ng digmaan, hindi sa ibabaw ng kama. Ang masalita ni Marco ay parang makapatalim na tumuso sa puso ni Eva. Mula simula hanggang wakas, isa siyang sundalo. Ang lahat ng kanyang kilos at decision ay nakabatay sa karangalan ng isang sundalo. Nagalo siya ang isang hangal na pustahan na dumungi sa karangalang iyon at kahit nanalo siya, pinili niyang protektahan ang kanyang karangalan sa sarili niyang paraan. Ganap na talo si Eva. Hindi lamang sa wrestling, kundi bilang isang tao at isang sundalo. Yumuko siya. Ang ngaluha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Patawat. Naging napakahangal ko. Minamalit at ininsulto ko kayo at ang inyong mga kasama. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Sa kanyang tapat na pahingi ng tawad,
Sa unang pakakataon ay tiningnan siya ni Marco ng may kabaitan. Tahimik niyang hinubat ang kanyang jacket at ipinatong sa magabalika ni Eva. Naramdaman niya ang init sa kanyang nanlalamig na katawan. Inangat niya ang kanyang mukha at tinitigan siya. Ang kanyang mukha ay may bahid ng putik, ngunit ang kanyang mata ay mas malakas at mas malalim kaysa kaninuman. Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa pagkakataong ito, may kasamang paggalang at isang hindi mapigilang atraksyon. Nang gabing iyon, sa loob ng kuweba, ang pader sa pagitan nilang dalawa ay unti-unting gumuho. Nang sumunod na umaga, tumilan na ang ulan at nagpatuloy ang pagsasanay. Ngunit ang kapaligiran sa team ay tuluyan ng nakbago. Nawala ang tensyon sa pagitan ni Marco, Eva at Bull at napalitan ito ng matibay na tiwala at samahan. Partikular si Eva na nirerespeto na ang opinyon ni Marco at nakikinig sa kanyang desisyon. Pati si Bull ay sumusunod na sa mautos ni Marco nang walang reklamo. Si Marco, bagamat hindi opisyal, ay nagsilbing tunay na leader ng team. Ang huling yakto ng joint exercise ay isang Donhodan Shushunlian, isang simulated infiltration mission. Ito ang highlight ng pagsasanay kung saan muling maglaban ng galing ang pinakamahusay na sundalo ng dalawang bansa. Ang team ni Marco at Eva ay inatasang pasukin ang isang gusali na nagsisilbing headquarters ng kalaban. Sa dilim ngabi, tahimik silang lumapit sa target na gusali. Puno ngang galaban na instructor ang loop at labas. Isang malit na ingay o pagkakamali ay maaring maging sanhi ng pakabigong ang buong team. Pinangunahan ni Marco ang infiltration team, habang si Eva ay nasa likuran, kino-control ang sitwasyon at nagbibigay ng suporta. Nagpakita sila ng kahangahangang koordinasyon. Kapag nabigyan niya si Marco, agad itong naintindihan ni Eva at ipinapasa sa iba. Tila matagal na silang makasama. Mukhang mayos ang kanilang pagpasok. Ngunit sa isang pasilyo malapit sa kanilang target, nakatakbo sila ng isang hindi inaasahang patibong, isang network ng motion sensors at laser beams. Wala ito sa senaryo ni pagsasanay. Idinagdag ito ni mga instruktor para dagdagan ang girap. Wala ito sa plano. Pabulong na muro ni Bull. Halata rin ang paalala sa mukha ni Eva. Kung hindi nila malalagpasan ang patibong na ito, baksa ang misyon at paubos na ang oras. Habang lahat ay nag-isip ng solusyon, tahimik na nagsalita si Marco. Ako na ang bahala rito. Kinuha niya ang isang maliit na piraso ng salamin at isang smoke grenade mula sa kanyang bag. Plano niyang gamitin ang salamin para matukoy ang landas ng galaser at ang usok para pansamantalang i-disable ang motion sensors. Ngunit ito ay isang napakapanganib na pagtatangka. Sa loob lamang ilang segundo bago mawala ang usok, kailangang makatawid ang buong team, isang maliit na pagkakamali at tutunog ang alarma. Masyadong mapanganib. Humanap tayo ng ibang paraan, pigil ni Eva. Ngunit ang mamati ni Marco ay puno na determinasyon. Wala na tayong oras. Magtiwala kayo sa akin. Sa kanyang matatak na boses, hindi na nakatanggi si Eva. Tinitigan niya siya sa mata at tumango. Ang tingin na iyon ay isang tahimik na senyales. Nagtitiwala ako sa iyo. Huminga ng malalim si Marco at mabilis na ipinaliwanag ang kanyang plano. At sinimulan ang countdown. 3, 2, 1. Ngayon na. Kasabay ngang kanyang hudyat. Sumabog ang smoke grenade at napuno ngang usok ang pasilyo. Kasabay nito, si Marco ay parang isang akrobatang gumalaw sa pagitan ng laser. Sumunod ang ibang miyembro, organisado at mabilis. Si Eva ang huli, tinitiyak na nakatawid ang lahat bago siya tumalon. Sa sandaling patawid niya sa huling laser, nasimulang humupa ang usok at ang isang maliit na gamit sa kanyang bukong-bukong ay sumagi sa laser na nadulot ng isang matinis na alarma. Beep! 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 Nabisto sila. Mula sa lahat ng direksyon, dumating ang ngakaawe. Nanganganib na makulong ang team. Sa isang despradong sandali, hinawakan ni Marco ang kamay ni Eva at sumigaw, "Kapitan Don!" Itinuro niya ang isang bintana sa dulong pasilyo. Nasa 3 palapak sila. Walang pag-alinlangan. Binasak ni Marco ang bintana at naghandang tumalon. Lumingon siya kay Eva at sinabi, "Kung nagtitiwala ka sa akin, ipikit mo ang iyong mata." Naalinlangan si Eva sandali, ngunit sa matinding tingin ni Marco, nakpasya siyang ipakatiwala ang lahat. Niyakap niya si Marco at pumikit. Mahigpit siyang hinawakan ni Marco sa isang braso, habang ang isa niyang kamay ay ginamit para ikabit ang isang lubid sa bintana at tumalon sila. Ang kanilang nga katawan ay lumutang sandali sa air bago sila bumaksa sa bintana ngang palapa sa ibaba.
isang pagtakas na parang sa pelikula. Ang impact ng pagbagsak ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Para protektahan si Eva, si Marco ang unang tumama sa pader. Isang maikling ungol ang kumawala sa kanya, ngunit hindi niya binitawan si Eva. Nakalat ang mabasa na salamin at alikabok. Ayos lang po kayo? Tanong ni Marco. Inuuna ang kaligtasan ni Eva kaysa sa sarili. Nakasupsob ang mukha ni Eva sa matigas na dibdib ni Marco, humihingal. Kanina lang, naramdaman niya ang takot sa kamatayan, ngunit sa kanyang braso, naramdaman niya ang kakaibang kaligtasan. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha. Dumudugo ang braso ni Marco mula sa mga hiwa ng salamin. Ang braso mo. Dumudugo. Wala lang ito. Walang bahalang sinabi niya habang inaalalayan siyang tumayo. Sa sandaling iyon, narinig nila ang sigawan ng ibang miyembro at ng mga instructor. Hindi pa tapos ang panganib. Dali, kapanahuli tayo rito, tapos na ang lahat. Muling hinawak ni Marco ang kamay ni Eva at tumakbo. Ang kanyang kamay ay magaspang, ngunit napagkatatak at mainit. Hindi na naisip si Eva at napatangay na lang. Tinitigan lamang niya ang kanyang marapat na likod habang tumatakbo. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang puso, ngunit hindi siya natakot. Sa katunayan, ninais pa niyang magtagal ang sandaling iyon. Nakarating sila sa unang palapa sa pamamagitan ng emergency exit at tumakbo patungo sa itinakdang extraction point. Dahil sa kanila, nakatakas din ang ibang miyembro. Nang sa wakas ay makarating sila at magpaputok ng signal flare, napaupo na lang ang lahat sa sahig, humihingal. Tagumpay ang misyon. Habang nagdiriwang ang lahat, tahimik na lumapit si Eva kay Marco. Kinuha niya ang kanyang panyo at maingat na pinunasan ang sugat sa braso nito. Masakit ba? Ang kanyang boses ay napakalambing. Nagulat si Marco sandali sa kanyang kilos. Ngunit hindi niya ito iniwasan. Ang paklat sa labanan ay karangalan ng isang sundalo. Simpleng sagot niya, ngunit hindi niya tinanggihan ang kanyang pag-alaga. Habang pinupunasan ang kanyang sugat, sinabi ni Eva sa mababang boses, "Iniligtas mo ang buhay ko ngayon. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran." Huwag niyo na pong isipin niyon. Natural lang na iligtas ang isang kasama. Kasama, ang salitang iyon ay tumusok sa puso ni Eva. Naramdaman niya na ang kanyang nararamdaman para sa kanya ay higit pa sa atraksyon, kundi isang malalim na ugnayan at respeto para sa isang taong kasama niyang humarap sa kamatayan. Habang tinatalian ang kanyang sugat, naglakasloop siyang sabihin, "Parang gusto kong maging higit pa sa isang kasama para sa iyo." Sa kanyang biglang pag-amin, nagulat si Marco at tinitigan siya. Sa unang pagkakataon, isang bakas ng pakalito ang lumitaw sa kanyang walang emosyong mukha. Sa ilalim nga bituin, isang kakaiba at matinding agos ngang emosyon ang dumaloy sa pagitan nila. Hindi na nila narinig ang ingay sa paligid, tanging ang tibok ng kanilang puso. Hindi agad nakasagot si Marco. Hindi siya sanay makpahaya ng damdamin. Isa pa, siya ay isang opisyal na Amerikano at siya ay isang sundalong Pilipino. Mataas at matibay ang pader sa pagitan nila. Ngunit hindi niya rin kayang balewalain ang tapat na tingin sa kanyang mata. Sa di kalayuan, narinig ang hudyat para sa pagtatapos ng pagsasanay. Tapos na ang parang panaginip na sandali. Oras na para bumalik sa realidad. Lumingon si Marco kay Eva na may malungkot na ekspresyon at sinabi sa isang malinaw na boses, "Pagkatapos ang pagsasanay, sana po ay makaroon tayo ang oras para mag-usap." Hindi ito paktanggi, hindi rin ito pak-u, ngunit para kay Eva, ito ay isang sagot na nagbigay ng mas malaking pag-asa kaysa sa anumang matamis na salita. Ngumiti siya ng maliwanag at tumango. Ang mahabang gabing joint exercise ay nagwakas, nagbabadya ang isang bagong simula. Nang matapos ang lahat ng pagsasanay, isang gabi bago umalis ang unit ng mga Amerikano, nakaroon ng isang maliit na despedida para sa mga sundalo ng dalawang bansa. Nawala na ang tensyon at napalitan ito ngang isang mainit na samahan. Nag-akbayan ang nga sundalo, nagbabahagi ngang pagkakaibigan na higit pa sa lahi at wika. Hinanap ni Eva si Marco sa gitna nga tao. Nasa isang sulok siya, tahimik na nakikipainuman sa kanyang nga kasama. Huminga siya ng malalim at lumapit. Nang mapansin siya nga kasama ni Marco, naksipulan sila at ngumisi. "Oh, andito na ang prinsesa para sa ating bayani. Marco, huwag mo nang pakawalan yan ngayong gabi."
Bahagyang namula si Marco at sinamaan ng tingin ang kanyang makasama. Ngumiti si Eva sa reaksyon nito. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Tayong dalawa lang. Nagalilangan si Marco sandali, ngunit tumango. Dinala niya si Eva palabas ngang maingay na party, patungo sa tahimik na training ground. Ang mismong lugar kung saan nagbanggaan ang ego ngang dalawang lalaki at ang kayabangan ng isang babae. Ngunit ngayon, tanging isang malamig na simoy ngang hangin at payapang katahimikan ang naroon. Makatabi silang umupo sa stands. Walang nagsalita sandali. Si Eva ang unang bumasak sa katahimikan. Bukas na kami aalis. May bahit ng lungkot ang kanyang boses. Alam ko po. Baka hindi na tayo makita ulit. Hindi sumagot si Marco at tumingala na lang sa langit. Hindi mabilang na bituin ang kumikinang. Naalala niya ang unang pakikita nila. Ang kanyang mayabang at mapakmataas na unang impresyon. At ang mapanghamong tingin noong inalok niya ang pustahan. Ngunit ngayon, ang babaeng katabi niya ay isang marupok at tapat na babae. Makikita pa tayo? Sa wakas ay nagsalita si Marco. Nagulat si Eva at lumingon sa kanya. Sundalo tayo. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa mundo. Baka sa susunod na joint exercise o sa isang magulong lugar sa kabilang panig ng mundo, makikita tayo ulit. Ang kanyang salita ay isang ali. Ngunit kasama rin nito ang malami na katotohanan ng pagiging sundalo, ang kanilang pagkikita at paghihiwalay ay hindi nila kontrolado. Hanggang sa panahong iyon, maalala mo pa kaya ako? Maingat na tanong ni Eva. Nangingini ang kanyang boses. Lumingon si Marco at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang kanyang malalim na mga mata ay kumikinang sa liwanag ng mga bituin. Paano ko kayo makakalimutan? Mananatili kayo bilang pinakamatinding alaala sa aking buhay bilang sundalo. Sa kanyang tapat na sagot, namasa ang mata ni Eva. Hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Ito ay magaspang dahil sa mga kalyo, ngunit mas mainit at mas maasahan kaysa sa anumang kamay. Marco, sa unang pagkakataon, tinawag niya ang kanyang pangalan. Hindi ang ranggo, kundi ang pangalan ng isang lalaki. Gusto kita. Hindi, parang, mahal na kita. Ang kanyang pag-amin ay dahan-dahang kumalat sa katahimikan ng gabi. Walang imik na hinigpitan ni Marco ang hawa sa kanyang kamay. Sa kanyang puso, isang hindi mapigilang alon ng damdamin ang umaahon. Alam niyang hindi tama. Ngunit ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas para sa kanya. Dahan-dahan niyang hinila ang kamay nito. Napahili ang katawan ni Eva patungo sa kanya. Unti-unting naglapit ang kanilang mukha. Pumikit si Eva. At sa wakas, naglapat ang kanilang labi. Sa simula ay marahan, pagkatapos ay naging masidi at mapuso. Lahat ng kanilang pinigilang damdamin ay sumabo sa halik na iyon. Now,